Hello, good morning guys. Gagawa tayo ngayon ng panibagong pattern ng t-shirt. May nagpapagawa sa atin. Ito yung gagawin natin. Ito na yung tilan niya. Gagawa natin ng pattern ngayon. Small, medium, large, XL lang naman ang pinapagawa. Gagawa natin ng pattern. Manila paper lang ang gamit natin. So, ito. May pinapagayahan sa atin ang dito lang naman sa bandang upper, sa neckline. Ganito raw, yung may drop yung shoulder. Ito yan. Kasi ang gamit ay flat bead. Yung bang diretso yung tape sa shoulder. Diretso yung tape sa shoulder. Pag mula dito hanggang sa kabilang shoulder. So, yan, diretso siya. So, kailangan may drop yung shoulder niya, may down yung seam para pag nakalupi, nakaganyan, nakaplansya, hindi mahirap pag ganyan kasi hindi nakikita. So, kailangan nakadrop yung seam ng shoulder. So, ang gamit natin, Manila paper. So, ipufold natin ng ganyan. Laki natin kagan. Ngayon, magbuhay tayo dito ng 3.5 para sa guideline niya. So, guguhitan natin ganyan. So, unahin natin ngayon yung back neck width. Back neck line. Yun. Ang back neck width niya ay 7 1/4 yung Gabels fix niya. So, ang kalahati nun ay 3 5/8. Ngayon, guguhitan natin ng pataas at magsukat naman tayo dito ng 1 1/4. Ito yung back neck drop, 1 1/4. Para naman sa shoulder slope, magsukat ka ng 1 3/4. Yan. So, guhitan natin ng ballpen to para makakita. Yun. So, dito ka ngayon magguhit para sa shoulder. Yan. Ang sukat ng shoulder natin, 17.5. So, ang kalahati nun, 18 3/4. So, yun na yun. So, ito na yung shoulder niya. So, guguhitan natin yung slope. So, siguro, pencil muna. Lapis muna ang gamit natin para hindi marumi. Ngayon, dahil nga, ang gusto nila may drop yung shoulder. So, half inch lang kasi iba may flat bead kasi ang gamit. Itaas lang na. Magmula dito, itaas natin ng half inch. Yan. So, guhitan natin ito ng half inch. Guhitan natin yan. Yung para naman sa front, mag-down ka naman ng half inch. Yan, dito. Yan. Yan. So, ngayon, iguguhit mo na itong, i-curve na natin yung likod. Ito kasi ang likod niyan. Yan. Pero dito ka kasi ito yung center niya, ito yung niya sa likod talaga. So dito ka mag-umpisa. Yan, ganyan. Yan. Ngayon, i-diretso mo na lang yun papunta doon. Yan. Ito na yung back neckline. Ngayon, magguhit ka ngayon dito. Itapat mo itong point dito sa harap naman yan. Ganyan. Para ito yung guide mo ngayon na guguhitan mo. So, ang shoulder, ang front neckline drop natin, front neck drop natin, magmula dito sa highest point na ay 3 3/4 lang. So, ito na yung guguhitan ngayon. Yan. So, dahil wala naman tayong French curve na maganda, mas sanay ako sa ganyan. Yan. Pwede namang buburahin yan kung medyo pangit. Basta lapis muna ang gagawin mo para mabura. Huwag mo ng ballpen. Yan, pag maganda na yun,
Ganda yun. Saka mo na iboballpen ngayon. Yan. Saka mo na ngayon iboballpen. Yan. Yan, di ba? So, ito na yung harap ngayon, yung front. Ito naman yung back. Yan. So, yung kasunod, gagawin naman natin yung para sa body width. Ang given specs ng body width ay 20.5 yung medium. So, guhitan natin. Kalahati ng 20.5 ay 10 1/4. Yan. So, guguhit natin dito. So, kukunin na rin natin yung body length. So, ang body length niya, sukat, mag-umpisa dito sa highest point shoulder. Itong guhit ng una. So, ito yun. So, ang body length niya ay 27. Medium. So, 27 plus allowance na 1 inch. So, kukunin na lang natin yung may guhit. Nakikita nyo, may guhit ako pa ganyan. Yun yung ano niya eh. Yung nagiging square niya eh. Squala. Ganyan. Susunod naman natin yung armhole. Sa armhole na tayo. So, ang given specs ng armhole ay 9.5. So, mag-guhit ka lang dito. Tapat mo dito sa ito center naman kasi ng shoulder to. 9.5. Kunin mo yung kalahati. 4 3/4. Kalahati pa sa 4 3/4. 2 3/8. So, yan ang pagbabasyan mo ngayon sa guhit. Yan. Ngayon, gagamit tayo nito ng eskwala. So, ito, magmula dito, itapat natin yung tulis ng eskwala na yan, ng cocoon pan. So, yan na yan, di ba? Guguhit natin ng ganyan. Ano lang, para hindi madumi. Yan, ganyan na siya. Ngayon, magmula naman dito, magtaas tayo ng 1/4. Yan. Magmula naman dito, magtaas tayo ng 1 inch. So, ito ang pagbabas. Ito ang susundan natin ngayon sa guhit para sa armhole. So, ganyan. Yan. So, hanggang dyan ka lang. Yan. So, diretso mo na dito yan. 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 Ngayon, ang given natin ay 9.5. Susukatin na lang natin pa ganyan. Mula dito. Sunod mo lang doon sa guhit. Tapos, idiretso mo na dito. Yan, 9.5 yan. Yan, di ba? So, nandito tayo. So, i-curve mo na lang. Kailangan, gagandahan mo na lang yung curve niya. Kasi wala kang French curve eh. Yan, di ba? So, pwede mo na siyang ano, gamitan ng ballpen. Yan. Kailangan diretso. Yan, di ba? So, yun na yung armhole niya. So, magmula dito, sinukat natin yun, magmula dito sa center ng shoulder, sukat natin 9.5. Armhole. Yan, 9.5 na. So, di ba? So, pwede na natin itong gupitin. Ito na rin yung gamit natin sa harap. Kasi t-shirt lang naman to eh. So, itong procedure na to, medyo nasa magandang lapat na ng armhole. Hindi na siya kulubot. Ngayon, itong lahat ng guhit na to, ito, wala pang mga allowance to sa for sewing. Yan. Walang mga allowance yan for sewing. So, lalagyan natin ng allowance ngayon. So, lalagay natin ng 3/8 para sigurado. Pag umurong man ang tela, pag nag-shrink man, sigurado hindi tayo magni-negative. Kasi 3/8 na yung allowance natin eh. So, gugupitin natin, susundin na natin itong may allowance. Pati dito, lahat yan paikot, 3/8. So, yan, 3/8 dito. Lahat yan, may 3/8. So, susundan na lang natin yung paggupit. Yan. Ganun din dito.
Ganun din dito. Lahat na paikot really. So, guguhit na natin yan. 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 So, gugupitin na natin yan. Ilupin natin itong ganun para isang gupitan lang. At ipo-fold natin ng ganyan. Tapat natin dito. Para doon para makakuha na tayo ng likod. Likod na diretso. At nandun na rin yung isang gupitan lang. Nandun na yung likod, nandun na rin yung harap. Ayan, papantay lang natin to dito. To sa side na to. So, papantay ng ganyan. Yan, nakadoble na yun, di ba? Ito ngayon, magiging harap. Ito magiging likod yung ilalim. So, lalagyan lang natin ng pandagan para hindi siya gumalaw. So, gugupitin na natin ito. Yan. Yung gupit natin doon nasa may allowance. Itong nasa ilalim, ito na yung likod. Yan. Ito na yung likod. Pag inopin yan, yan, di ba? Yan na yan. Yan na yung likod niya. So, susulatan na natin ito ng para sa likod. Yan, ito namang harap. Ito para sa harap naman to. Then, ganun din, maglagay naman tayo na 3/8 dito, allowance. Ganun din dito. Yan. Pwede na natin guhitan yan. Kayang-kaya na natin yun. Pero mga hindi sanay sa mag-estimate sa ganito, ginuguhitan. Kasi itong pattern, itong pagtuturo ko ngayon, ay para lang ito doon sa mga hindi pa talaga marunong mag-pattern. So, ito na yung front ngayon. Yan. Sino yung magiging front? So, ito, susulatan na natin itong front. Medium. Yan. Gagawa naman tayo ng sleeve. Gagawa na tayo ng sleeve. Guhit muna tayo dito. Magbaba tayo ng 3/8. Tapos, haba ng sleeve ay 8.5 plus 1 inch. So, guguhitan natin eskwala na diretso. Ganun din dito. So, opening ng sleeve ay 6 3/4. So, plus allowance. Ngayon, para makuha naman natin yung armhole ng sleeve, magmula dito, magguhit tayo ng 4 inches. Mula dito, 4. Yan. Ngayon, guhitan natin ng eskwala. Ngayon, ang armhole opening natin ay 9.5. So, magsukat tayo magmula dito sa finish sa 9.5. Ngayon, magdagdag ka ng half inch allowance. Para siguradong hindi siya sisikip doon sa body, armhole ng body. So, guguhitan mo na siya ngayon to. Guguhitan mo na dito. Yan. Hatiin mo naman to, 15. Hatiin mo pa yung 5. Hatiin mo pa yun uli yung 5. So, itong mga guhit na to, ito ang guide mo sa curve ng armhole ng sleeve. So dito sa guhit na to, dito ka sa taas ng half inch. Dito naman sa baba, dito ka naman mag 1/4. So, yan ay susundan mo sa guhit mo ng curve.
Ngayon, guguhitan mo na ito ganyan. Yan. So, yung dito sa gitna, iyan eksakto. Susundan mo na ito dito. Yan. So, saka mo siya guguhitan dito sa side. Tapos dito. So, ito, islib na ito ng medium. So, pwede na siyang gupitin. So, tapos na tayo sa sleeve ng medium. Gagawin na tayo ng neckband. Ito, itong gagawin natin. At dahil ang finish ng neckband ay 7/8 daw, hindi 3/4. Hindi rin 1 inch. So, magsukat tayo ng 7/8 dahil naka-fold. So, ang mangyayari nun, 1 3/4. 1 3/4. So, plus allowance natin ng, ilagay na lang natin ng 1/4, 1/4, di 2 1/4. Magdagdag pa tayo ng konti. Gawin natin 2 3/8 kasi nakakainan nila yan eh. Pag kinabit nila yung neckband sa body, nakakainan ng aging yun. Nakakainan ng aging, kaya kailangan may allowance kang konti. Yan. Yan. So, sukatin natin yung leg ngayon ng body. So, mag-umpisa tayo dito sa likod. So, yung likod niya. So, yung finish ha, tanggalan na natin ng allowance. Yung ka sa finish. So, 4 5/8. Dito na, 4 5/8. So, 10 siya. So, yung 10 na yun, ang opening na sa body, para gagawin natin sa neckband, depende kasi sa banat ng neckband. Para makasigurado ka, bawasan mo lang siya ng 2 inches. So, 8 siya. Yan na yung neckband ng medium. Yan. Laging may bawas na 2 inches. Pero, yung haba na 8, pag ang 1 by 1 na ginamit ay maluwag, so yung 8 na yun, babawasan mo pa yun. So, ito na yung neckband ng medium. Neckband. One by one ang fabric nito. Okay. So, tapos na tayo sa isang size. So, i-grading natin yan ng small, medium, large, XL. Dahil gahol tayo sa oras, panoorin nyo na lang yung unang video ko na may how to grade t-shirt pattern. Okay. Maraming salamat.